Yan. Ay, nakikita niyo po ba sa screen yung Opo. PowerPoint? Ah, Opo. ayan. Okay po. Thank you. So, ayan, andito na din yata dito na din. Wait lang po. Okay. Yan. So, I think we are all ready, raring to go. At tayo po talagang sobrang expectant and excited. Siyempre, araw-araw yan sa mensahe sa atin ng ating Panginoon sa Amen. pamamagitan ng devotionals ng ating brother Oswald Chambers. So, okay. Play ko muna po ba yung opening song, Brother Opo, Will? opo, yung ano po. I know Okay. whom. Diyos na mahabagin, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakamali na di sang-ayon sa iyong kalooban. Lord God, gayon din po yung mga kasama namin dito sa Daybreak Global. At dinadalangin namin na patuloy po ninyong pagpalain ng kanilang buhay, gabayan ng bawat isang pamilya, at ang iyong presensya sa kanila ay manatili. Amang mahal na banal na Espiritu ng aming Diyos, puspusin mo po kami ng iyong presensya at panatilihin ng iyong kapangyarihan at ganap na gabayan kami sa aming pagbubulay-bulay na iyong salita. Buksan mo po ang aming isip at pandinig sa mensahe na ibibigay sa amin ng inyong abang lingkod, Panginoon, mula kay Oswald Chambers, yung anak na nanggaling sa inyo at pagpalain mo siya, bigyan ng karunungan at lakas upang mahayag ang mabuting balita. Aming Ama, Diyos Amang, lahat ng ito ay dinadalangin namin sa mataas na ngalan ng aming pagligtas na siyang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Lahat ng ito'y dinudulangin namin na ito'y para sa ating buhay na Diyos na si Yesu Kristo. Amen at amen. 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 Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang title po ng ano natin, naririnig po ako? Yes po, loud and clear po. Okay. Do you believe? Naniniwala ba kayo? Yan po ang tanong ni Oswald Chambers sa atin na ano. Ngayon po, kanya po yung kantang yun na ano kasi nasa Bible verse din po yun eh. I know whom I believe it and am persuaded and have been able to keep what they have committed unto us against that day. Ibig sabihin, kailangan talaga maniwala tayo. Hindi po ba? Next, ano po, tuloy-tuloy na po, Sister Pinet. Sige po. By this we believe. Jesus answered them. Do you now believe? That is in John 16:30 to 31. Yan po yung tanong niya sa mga disciples niya. Kasi bilang na araw niya. Now we believe, but Jesus asked, do you? Indeed, the hour is coming that you will leave me alone. Yan po nasa Bible, John 16:31-32. Many Christian workers have left Jesus Christ alone and yet tries to serve him out of a sense of duty or because they sense a need as a result of their own discernment. The reason for this is actually the absence of the resurrection life of Jesus. Our soul has gotten out of intimate contact with God by leaning on our own religious understanding. You can see that in Proverbs 3, verse 5 and 6. Yun po, alam na natin na uh, lino na this is not deliberate sin and there is no punishment attached to it. But once a person realizes how he has hindered his understanding of Jesus Christ and caused uncertainties, sorrows, and difficulties for himself, it is with shame and remorse that he has no return.
We need to rely on the resurrection life of Jesus on a much deeper level than we do now. We should get in the habit of continually seeing His counsel on everything instead of making our own common sense decisions and then asking Him to bless them. He cannot bless them. It is not in His realm to do so. And those decisions are severed from reality. If we do something simply out of sense of duty, we're trying to live up to a standard that competes with Jesus Christ. We become a prideful, arrogant person, thinking we know what to do in every situation. We have put our sense of duty on the throne of our own life instead of enthroning the resurrection life of Jesus. We are not told to walk in the light of our conscience or in the light of a sense of duty, but to walk in the light as He is in the light. That is in 1 John chapter 1, verse 7. When we do sometimes out of a sense of duty, it is easy to explain the reasons for our actions to others. But when do something out of obedience to the Lord, there can be no other explanation, just obedience. That is why a saint can be so easily ridiculed and misunderstood. You can find that in Numbers chapter 20 and 22, verse 22, and Mark chapter 1, verse 1 to 31. This is about in the washing of hands in Mark, and then in Numbers, it is about the, I forgot, sorry. Next slide, please. Wisdom of Oswald Chambers. There is no allowance whatever in the New Testament for the man who says he is saved by grace, but who does not produce the graceful goods. Jesus Christ, by his redemption, can make our actual life in keeping with our religious professions. That's all. Thank you for sharing and having me read the wisdom of Oswald Chambers. Dito sa wisdom, sa wisdom of Oswald, whatever allowance that we have in the New Testament, we are saved by grace. But who does not produce the graceful goods? Meaning, meron na ba tayo nadala sa Panginoon Diyos? Ako po, sa totoo lang, wala pa po eh. Gustong gusto ko po magdala talaga ng yung maakay para kilala ang Panginoon Diyos. Kasi yun po yung importante, yung sa resurrection life of Jesus Christ. Yun po ang importante sa sinasabi ni John Oswald. Hindi yung sa atin lang na yung pansarili. Hindi po yun. Kanya mas maganda po kung bawat isa sa atin makapag-aya tayo o maka-draw tayo ng isang kaluluwa o isang tao na maniniwala sa Panginoon Diyos, na tatanggapin siya na tagapagligtas, na siya ang buhay, ang katotohanan, lahat-lahat na hindi siya makakarating sa langit kung hindi niya tatanggapin ang Panginoong Hesukristo. Yun po ang pinaka mode nitong uh, salita ni yung kasulatan ni John Oswald Chambers. Yun po. Sa akin naman pong buhay, yun po ang dream ko talaga na makapag-aya na isang kaluluwa na para at least, kasi nga po sabi, walk in the light but you are not walking in the light. Nasaan ka? Nasa kadiliman. Noong araw po, ganun ako. Pero ngayon po, hindi na. Lagi pong, kamukha nung sabi nga nung sa, ano ba yun, sa Holy Spirit Night,
isaturate natin ang sarili natin sa Panginoong Hesukristo. Ibabad natin ang pag-iisip natin sa kanyang mga salita para kasi draw nigh to me and the devil will flee from you. Yun lang po. Thank you po sa ikinig sa aking maikling salita. God bless everyone. God bless everyone po. Amen. Amen. Ayan. Wow, praise God. Praise God. Minsan pa tayo po tulay na nabiyayaan ng mayamang wisdom na ito na of course alam natin galing sa ating Panginoon at ginamit po niya ang kapatid na Oswald Chambers upang isulat ang devotionals na ito at tayo po ngayon ay nakikinabang naman hanggang sa panahon Amen. ngayon. If we can just imagine how many years ago na sinulat po ni Oswald itong mga devotionals and yet hanggang ngayon ay nagiging bahagi po ng atin pong araw-araw na paglakad sa Panginoon. And of course, we thank God for the life of Brother Virgil. Uh, Amen. uh, Tayo po ay pinagpala rin na nakakasama po natin siya at yung kanya pong commitment. Sabi nga I know yung song, 'di ba? What I have committed on that day, 'di ba? So sa kanya po talaga nakikita natin yung kung ano man yung kunumit niya sa ating Panginoon nung araw na yon na siya ay naniwala at siya ay inalaw niya ang Panginoon na maging Amen. Amen. Panginoon ng kanyang buhay. Ito po ngayon yung bunga. So kapatid na Virgil, Po. yan na po yung mga bunga. Those are the graceful goods na that's coming Amen. out of Amen. faith. Yung inyo pong pananampalataya at kaugnayan sa ating Panginoon ay ayan po yung nakikita po. Kami po yung nakakakita ng mga bunga na yan, ng fruit of the Spirit sa buhay Mm. nyo. At at kami po ay tunay na napakapalad din na nagiging recipient po kami, nagiging tagatanggap po kami ng mga Amen. Amen. mabiyayang goodness ng ating Panginoon ginagawa niya sa inyong buhay. So, yan na po yung mga bunga na maaring hindi nyo po namamalayan, pero yun po, kayo po'y ginagamit ng ating Panginoon dito po sa Daybreak Global. And we praise God. We praise God for that. Amen. Amen. Praise God. Amen. Amen. So, sige po, tayo po merong konting panahon. Maaaring we can um, have two, siguro mga dalawang sharing. Kung meron po tayong mga nais ibahagi or as a reflection dito po sa ating devotion ngayong umagang ito. So, nakita po natin doon yung, let me share my screen again at tingnan po natin kung ano po. Kasi ang title po is Do You Believe? Di ba? Yes. Do you believe? Do you now believe? Okay. So, was there a point in our lives na hindi po tayo naniwala at kumusta na po ngayon? Ano po yung pagkakaiba? Ano po yung mga nangyari sa buhay natin? Maybe we can think of a particular period or season in our life na biglang, oo nga, totoo nga. Ano ba? Oo nga, Lord, now I believe. Mga moments na ganun. So, um, we can share, we can just unmute kung meron po tayong nais ibahagi. At, Any point at in Sister our Pinet, ako po. Yes po. Mauna na ako. Ito Okay, po, sige po, talagang sige po. nangyari sa amin last December. Okay. Last December po, may Christian activities tayo, yung pong Alders Gate, di po ba? During that time ho, provisionally po, we cannot afford
na mag-attend. Alam niyo naman po na tsaka moreover, nagkasakit po ako noon, medyo gumastos. But totoo po, God is working. Buhay na buhay po siya. Kanya naniniwala po kami. Kaming buong pamilya. Buhay po. Kasi po, pinayagan po kami mag-attend. Kasi it's not because of dahil may sakit po si Pilar, yung pamangking ko po, kanya yung family niya hindi makaka-attend. Ang nangyari po, sabi ni Ato Olive o Jill, di ba gustong gusto niyo mag-attend ng Aldersgate? We've been praying for it po talaga po. November pa lang, nagpaplano na kami until December, and then came January, yun po ang nangyari. Biglang nag-back out po yung family ni Pilar, ni Ruth Ann, yung pamangkin ko. Kami po ang pumalit. That's why we were able to attend. At saka, true to form, sinabi nga po na talagang totoo po na bago po kami lahat, kaming buong pamilya, pati po apo ko, nag-attend, lahat po kami, na bago kami lahat, nung umuwi kami, we're all glad and we have committed ourselves to Jesus Christ, na siya talaga ang buhay na Diyos para sa aming buong pamilya. Thank be to God po. Thank you po. Wow, praise God. So, tunay nga, hindi ba, na Opo. kapag tayo ay naniwala sa ating Panginoon, hindi lang yung just saying na sinasabi lang natin sa ating bibig, kundi yun ay talagang yung buhay natin is a testimony or a manifestation, a reflection of Yes, yes. yung paniniwala, yung ating pananampalataya na yon na atin pong ipinoprofess din. So, yan, praise God. Thank you po si Brother Virgil. Sige po, merong pwede pang isa bago po tayo pumunta sa ating prayer time. Kung meron pa pong gustong mag-share at mag-reflect dito po sa ating devotion today, share po yung ating mga karanasan na talagang nagpapakita na ang atin pong Panginoon is a trustworthy God, na kapag tayo po ay naniwala sa Kanya, Amen. Amen. ang tanong nga, katulad nga po ng tanong niya, di ba? Tanong ni Jesus, di ba? Doon sa kanyang mga disciples dito sa scripture natin, sabi ng mga disciples niya, by this we believe. Di ba, yung mga disciples niya, kausap niya, at tapos ang sagot ng ating Panginoon, do you now believe? So, ano yon? So, sa context po nitong scripture na ito, ano ba? Ano ba yung ginawa ng Panginoon? Di ba? Bakit nila sinabing, yes, by this we believe. So, ganun din sa buhay natin. 'Di ba? Yung mga moments na Lord, talagang you are truly working, 'di ba? Nasasambit po natin 'yun eh. You are truly working in our life. I believe now, 'di ba? So, ano po ba yung mga moments na 'yon na pwede nating ibahagi? There's power in sharing. Ayan. Sige po, Jack Faye. Thank you for coming in. Salamat. Go ahead po. Good morning. Ay, good morning sa inyo. Good afternoon. Thank you, Tito Virgil, for sharing Welcome. yung devo Welcome. natin. Gusto ko lang pong i-share yung parang nung napag-aralan namin nun kila si Pastor Luther, and first time kong narinig yun actually. This belief is a sin. Yun, di ba? Pero kasi parang, do you believe? Sometimes akala natin kapag di tayo naniniwala kay Lord, o yun. So nagkakasala pala tayo. Mhm. It's a sin. Like yung first sin na nagawa, like si Eve, tsaka sa Adan, hindi sila naniwala dun sa sinabi ni God sa kanila. Mas pinaniwalaan nila si Satan. So, kaya natukso siya. And so, parang nire-remind tayo ni Lord that
talagang when we have this belief, nagkakasala tayo. But yun, so that it is my prayer na laging yung trust ko kay Lord, yung faith ko sa kanya, patibayin niya at yung mag-grow pa ako sa kanya. But yun lang po yung gusto ko i-share that when yung hindi tayo naniniwala, nagda-doubt tayo, we sin against God. So yun lang po. Thank you for letting me share. Thank you. Amen. 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 Thank you, Jack Faye. Yes po, totoong-totoo po yan. Kaya palagi nating nire-rebuke, hindi ba? We cast out the spirit of disbelief. Yan. The spirit of doubt. Yan yung mga kalaban natin. So, indeed, because yun yung ating yun yung mga entry points ng kasalanan sa buhay natin. Kapag in-entertain natin yung mga maybe sabihin natin yes, there are hindi natin maiwasan yon yung mga minsan nagda-doubt tayo. We are just we are still in this world. At but yung as children of God, bilang mga taong lumalakad sa liwanag ng ating Panginoon, 'di ba? Wag yung ang turo sa atin is we do not dwell in it. Hindi tayo magi-stay doon. It will just pass, but we know what to do when it comes. Kaya yun ang maganda. Kasi we know what to do. We are equipped. Yeah. We are empowered, 'di ba? To Amen. cast out, to rebuke it. 'Di ba? Yung mga doubts na 'yan, yung mga disbelief na 'yan. That's why yung power na 'yon, we have to use it. 'Di ba? We have to know how to use our weapon na pinovide na sa atin ng ating Panginoon. And yun yung ating kaya yun yung ating magiging parang panlaban natin para huwag tayong manatili sa mga ganoong kalagayan. At alam natin kung paano natin lalabanan yung ganun. Okay, so sige po, Sister Lydia, go ahead po. Okay po, good afternoon po sa ating Present po. lahat at good morning. Itong na to, naalala ko lang po nung first po akong umattend ng Aldersgate. Ang alam ko lang, kilala ko yung Panginoon. Ganyan, alam ko lang siya yung tagapagligtas. Kilala ko lang po siya. Pero never ko na-experience po yung talagang yung naranasan ko, yung actual at saka yung tawag diyan, yung pinakita sa akin ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Bigla na sabi niya sa akin noon ngayon naniniwala ka na. That time nung attend ako ng Aldersgate ano pa yon, ang daming nagka-cast out, ang daming manifestation ng Holy Spirit. Talagang na ano rin ako, na believe din ako talaga sa ating Panginoon. On that day na umaten ako, first time ko umaten noon ng Aldersgate. Bago-bago lang po akong nakatanggap ng sa Panginoon noon. Then after noon, through the years na talaga, talagang ginabayan ako ng Panginoon. Tapos yung isa pang, yung huli, di ba, pagka na yung tinuro din sa atin yung ng Holy Spirit. Ayan, talagang noon hindi natin alam paano kumilos ang ng Ngayon nararanasan na natin. Kanina, dahil dito 2 day na nag-uulan, 'di ba, binigyan din tayo ng authority, dominion, 'di ba, to command. Ilang beses ko na pong kinukuman yung talaga to. Kasi kaninang kagabi at saka kaninang magang-maga talagang sobra yung buhos. Sabi ko nga gano'n, maglalaba ako. Lord, sabi ko nga gano'n, I command the cloud rain. Go away, go away. Sabi ko pong gano'n, Ah, talagang sabi ko, Lord, pasikatin niyo naman yung ulan in Jesus' name.
tinitignan ko po yung clouds na ganyan. Tignan talagang madilim madilim. Sabi kong ganun. Cloud of rain, sabi kong ganun. Pumunta ka dun sa dagat, karagatan na ganun, doon ka bumuhos. Alam niyo po ba, sumunod, sumunod. Kaya, kaya yung pong yung Amen. level ng faith natin, yung belief natin, talagang tinataas ng ating Panginoon pagka pinapractice natin. Kaya salamat din po dito sa natin. Hindi siya nagtatapos doon sa redemption, yung pag-accept natin. Kailangan i-work out natin, i-practice din natin yung binigay sa atin ng ating Panginoon. Yun lamang po yung aking uh, i-share. Salamat Amen, po. amen. 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 Thank you po, Sister Lydia. Ito din, meron din pong message, comment si Sister, sharing po si Sister Rona dito po sa ating chat box. Sabi niya, the question on belief comes to mind the Apostles' Creed, which is a declaration of our faith. Yun, so oo nga po, 'di ba? Doon sa Apostles' Creed, ano ba yung mga nakalagay doon? I Believe in God. believe. 'Di ba? I believe. 'Di ba? Laging meron na ano natin yun. Kaya tuwing binabanggit natin yun, sinasabi natin yun, dinideclare natin kung ano po yung ating paniniwala. Ano ba ang ating pinaniniwalaan. So, dapat there should be no question on that. Hindi, 'di ba mga kapatid? Dapat alam natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. Baka naman hindi pa natin alam o baka naman naniniwala lang tayo, we're just going with the flow na oo, sige, naniniwala ako diyan. But do we really know? Do we really understand? Do we know whom we have believed? Yan, yung sabi ng song kanina. So, napakahalaga na ito nga, alam natin, we know where we stand. Okay? Kasi lalo na ngayon, napakadami, di ba? Yung mga, it's all over, all around, mga iba't ibang mga katuruan, iba't ibang mga pananampalataya, iba't ibang mga paniniwala, di ba? So, kung hindi po natin alam, di ba? Ang tanong sa atin ng ating Panginoon, do you now believe? Ano yon? Sino yon? Yung ating pinaniniwalaan. So, doon po tayo maninindigan sa katotohanan ng ating pinaniniwalaan. And ito nga, nakakasaad din yan sa declaration of our faith, yung Apostles' Creed. Declaration of kung ano yung ating paniniwala, kung ano yung ating pinaniniwalaan. At walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Ang ating Panginoon, the Trinity nakalagay doon, di ba? I believe in the Holy Spirit, I believe in the God Almighty, di ba? So, ayan. O, yan, andyan po. Thank you, Sister Rona, for putting that on the chat box. So, it's just parang kung refresher po, kailangan natin paminsan-minsan yung mga ganitong mga reminders, refreshers, at ito po ay mga basic foundation ng ating faith. Okay? So, ayan po. Maraming salamat mga kapatid sa mga sharing at asip. Okay, so wait lang po. Si Pastor Rory po pala yung naglagay dong Apostles' Creed. Thank you, Pastor Rory. And then Thank meron you. pong, okay. So meron pong, sige po, baka makalimutan ko lang pong banggitin mamaya para po sa ating prayer time. May request po si Sister Lydia. Sabi niya, pray for my traveling, mercy, Bukas. guidance, protection back to the Philippines bukas. Yun. For fair weather in Jesus' name. Okay, so yan, isasama po natin yan sa prayers natin mamaya. At yung pong renewal ng working visa ng anak ko po, Lydia Christine. Ayun. So, isama din po natin yan, yung renewal ng working visa ng anak ni Sister Lydia. Okay.
So, praise God. Again, maraming salamat mga kapatid, and we give all the praise to God. We always take Amen. this devotions natin as a way of God talking to us, as a Yes. way of us reflecting on what the Lord is telling us every day, day in and day out. In Jesus' name, Amen. 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 Thank you po. Okay, so sige po, let us now proceed sa atin pong prayer time. Dito po ba wala si Sister Vida May? Yan, wala. Okay, sige po. Lang po wala. So, wait lang po. Labas ko lang po yung ating prayer blast. And, okay. Ayan. Okay, so, yan po, as we come and lift up to God in prayer all our prayer petitions, at tayo po'y naniniwala. Ayan, andyan po yung ating pananampalataya. We know whom we have believed, we know whom we believe, that our God is a healing God. He is our Jehovah Rapha. He is our great physician. At yan po ay ating pinaniniwalaan. Habang tayo ay lumalapit sa Kanya, dala-dala natin ang ating mga kapatid na mayroong karamdaman. Alam natin at nandun yung ating paniniwala na tutugunin ng ating Panginoon ang ating mga panalangin ng sang-ayon sa kanyang kalooban. So, mga kapatid, we are all in this together. Let's all unmute ourselves, our microphones, and let's all join together. Ito po sa prayer blast for healing. Yung mga kapatid natin na nasa ating prayer list, at kung meron mo tayong kilala na wala po dyan na nakalista, isama na din po natin ang kanilang, banggitin na din po natin ang kanilang pangalan sa ating panalangin. At kahit sa atin po mismo, bawat isa sa atin dito, minsan meron din po tayong mga karamdaman, but we are here, praise God for that spirit of obedience, because we know na dito po tayo nakakatanggap ng kagalingan mula sa ating Panginoon, and we are here to pray for each other, to pray alongside each other, and to pray for those who are needing prayers for healing in all forms and in all kinds, in all areas of our lives. Okay, so sige po mga kapatid, just for 1 minute, let's all join together dito po sa prayer blast for healing ngayon na po. Our most gracious Heavenly Father, Hallelujah. Spirit, Yes, Lord, Father God. for We give you all the praise and glory, Panginoon. we lift up Even our now, as brothers we and come to you sisters and with illness, up our Lord, brothers and sisters in prayer, infirm, we declare, O God, your healing upon each one of touch them. them, Lord, Lord, touch give them them strength, give as them we believe, strength, O God, and there give is them power even in just your touch, Panginoon, Lord. the presence As of you lay God your hands upon them, Panginoon, in their Lord, lives. let your healing flow. They Bawat isa, O are God, naniniwala real kami that you are a true God. na hindi niyo po We believe in you, ipagkakaila Lord ang Jesus, that kagalingan, you will heal Panginoon, every na kailangan nila, Panginoon. I know that Minsan you lang, O you God, are our mayroon kang healer, iba't ibang Lord pamamaraan, Jehovah Rapha. Panginoon, but always know what is best for us. At kung kailan mo ito, Panginoon, ipagkakaloob, Amen. yun ay amin pong tatanggapin, O God. Maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, Lord, na gagawin, O God,
kung ano yung pinakamabuti para sa bawat isa. Salamat, Lord, sa mga pinagaling mo na. We believe, oh God, that you continue to work in the lives, Panginoon, of those who are sick, Panginoon, Lord, na ito ay magiging daan din upang magpatuloy, Panginoon, ng kanilang paniniwala, pananampalataya sa inyo, Ama, na siyang nagbibigay, Panginoon, Lord, ng lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Next, let us pray for the pillars of society. At today po ay ang ating focus ay ang Mountain of Arts and Entertainment. So, yan po, napakahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. We cannot deny it in this digital age na ang atin pong mga sa isang pindot lang ng ating mga daliri, sa ating mga gadgets, mga phones, mga cellphones, mga laptops, mga computers, mga gadgets, ay nakakapag-access na po tayo ng iba't ibang form of entertainment. Diba? Yung mga pinapanood natin, yung mga sa social media, yung mga nababasa natin, mga naririnig natin. So, napakadali na po ngayon at kaya ito po ay nagkakaroon ng napakalaking bahagi sa atin pong araw-araw na buhay. Kung isipin po natin, ilang oras po yung ginugugol natin, di ba? Sa buong maghapon, 24 hours a day, ilang oras po ba yung nagagamit natin para po sa, sabihin na natin, pag kumisa, scroll lang tayo sa ating mga phone, nakakagamit tayo ng, minsan ang sinasabi natin ilang minuto lang, di ba? But sometimes we end up, using more than what we intended to. Kaya yun po hilingin natin sa ating Panginoon na it's not bad na tayo ay mag-seek ng entertainment, but let us also seek yung wisdom and leading, discernment ng Holy Spirit pagdating po sa mga ganitong mga bagay sa buhay natin, yung pagpili natin. Yan. Kung minsan doon po natin kailangan yung guidance din, di ba? Lord, Holy Spirit, lead mo. You lead me doon sa sa tamang mga pamamaraan, di ba? Kahit na yung pakikinig lang ng music, di ba? Kung minsan meron po mga awitin na may not be so familiar with the lyrics, pero kung minsan meron po mga, ewan ko, meron akong minsan nakikita at nababasa or napapakinggan sa YouTube na minsan maganda naman, 'di ba? Ganda naman yung yung sound, o 'di ba, o kaya yung tunog, yung kanta. Pero kung minsan sabi ko, oops, bakit ganito yung lyrics? Bakit ganito yung sinasabi? Parang hindi yata maganda. And so, yun po yung ating, and then, or sometimes yung mga pinapanood din natin, di ba? Parang sa umpisa maganda naman, di ba? And for all we know, these are all traps of the enemy, di ba? To entice us, to deceive us even. Kaya maging mapagbantay po tayo, maging matalino tayo pagdating po sa pagpili ng mga entertainment na atin pong ine-entertain, that we are allowing to entertain us pala. Kasi kailangan din naman natin ito. Don't get me wrong. Gusto din naman ni Lord na tayo ay kuminsan nakakapag-relax din and take a break, and while we are resting, maybe we are listening to music, we are watching, pero yun nga, ask the Holy Spirit to give us that discipline, and yung especially yung self-control, di ba? Fruit of the Spirit yan, yung self-control pagdating po sa mga ganitong mga bagay. And syempre, let's also include in our prayers yung mga arts, the form of expression. The arts, it's a form of expression
of yung mga talents, di ba, na ibinigay ng ating Panginoon, na ito ay magamit din para maipakita yung kanyang yung goodness niya, yung creative nature niya. Our God is a God of creation, di ba? So ito po dapat yung mga lumalabas na nagiging expression ng arts. And let us pray that more Christians will rise in this form, in this pillar of society, sa area na ito ay magkaroon ng mga maraming Christians. Praise God na sa mga panahon ngayon ay marami ng mga Christians and na nag-rise up sa area na ito ng ating society. At marami po tayong mga testimonies na naririnig ng mga popular people, di ba, in the entertainment world na nakakakilala sa Panginoon. They come to faith and now they are using their platform, they are using yung area na ito to share the word of God para mas makaraming tao ang makakilala sa ating Panginoon, and they are using it as their avenue to testify, to be witnesses of how Jesus had transformed their lives, diba, into who they are right now. Okay, so sige mga kapatid, kung meron pa man tayong mga ibang mga ideas or things that come to mind when it comes to this prayer focus, isama na rin po natin yan sa ating panalangin. Let us ask the Holy Spirit to lead us, to teach us how to pray as we lift up to God ang ating prayer blast for the pillar of society on arts and entertainment. Okay, so sige po, for 1 minute, let us all join together ito po sa prayer blast na ito. Hallelujah. Ayun na po. Hallelujah. Our most Yes, Lord gracious God. Heavenly Father, Yes, we lift up to you, O Father God, God, ang area na ito ng lift pillar of up society, the mountain of arts and us all entertainment. people for this Yes, Lord, tunay nga, arts and Panginoon, Lord, na ito, Panginoon, ay napakahalaga entertainment, sa O buhay Lord. namin, sa pang-aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. The souls that Tulungan mo will be kami by filled the leading of your Holy Spirit with to know and virtue, to discern, O God, adoring yung you, mga bagay-bagay, Panginoon, na inaalaw namin to because entertain us, O God. Thank you, producers, Panginoon. actors, Meron pong mga leading ng script writers, Spirit ay they nasa sa do amin, this and help us as well, O thinking God, to to guide as well. glorify your Pero, name, Panginoon, what we know let them sa be iba, Panginoon, upang to sila rin, Panginoon, love and magkaroon sovereign being ng tamang pananaw, okay, pagdating, Lord, sa mga bagay na ito. with the mighty Lord, patuloy, O power of the God, Holy Spirit. gamitin mo ang In platform na ito ng Jesus' name, entertainment and arts, O God, amen. upang mas higit na maipahayag, O God, ang inyo pong kabutihan, ang inyo pong kapangyarihan, Ama, at nahigit mas maraming tao ang makakakilala sa inyo, Lord, at magkatanggap ng isang buhay, Panginoon, na may kaligtasan mula sa aming Panginoong Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Next, let us pray for the nations and the governments po. At patuloy yung ating panalangin, interceding on behalf of the nation of Israel and also yung mga surrounding nations, ang Palestine, ang Lebanon, Iran, Syria, at marami pang mga iba, yung ongoing ceasefire agreements between Israel and the Hamas group, na ito ay tunay na ma-implement at maisagawa ng mayroong integrity, 'di ba, sa bawat kampo
at na mayroon din yung justice and fairness. At syempre sa atin pong patuloy na pananalangin ay idulog natin sa ating Panginoon yung mga government leaders, those who are in position na sila yung mayroong kapangyarihan to make decisions. Sila yung mga nag-uusap-usap at sila yung gumagawa ng mga iba't ibang mga strategies. But of course, ang panalangin natin is that these government leaders will come to acknowledge that there is a higher authority, diba? Higher than them, na siyang dapat nilang yung makilala sa mga bagay na paggawa ng kanilang mga tungkulin bilang mga leaders. At yung kanila pong mga estratehiya ay tunay na mayroong leading ng Holy Spirit, may basbas ng ating Panginoon. So our prayer is that the Lord will just raise up more Christian leaders or send people, Christians, to surround these leaders upang maging magandang influence sa kanila pagdating sa mga decision makings, pagdating sa mga pag-i-implement ng mga plano for especially itong mga peace agreements na ito. Let's also continue to pray for Ukraine and Russia, and also our country, the Philippines, yung kanila ding mga conflicts between China and all the other nations. Let's continue to pray for Africa, yung mga ongoing internal conflicts din doon, mga civil war, mga aggression and violence. Naririnig natin, especially yung mga those people who are affected, na sila pa kung sino pa yung mga innocent civilians na wala namang mga kinalaman at sila po'y nadadamay lamang. So let us pray that God will continuously protect them and provide for their needs. At ganun din, if there are any other concerns po na hindi natin nabanggit, then let's also include that in our prayers. Also those who are affected with natural calamities, at mayroon marami pa rin yung mga hanggang ngayon ay bumabangon pa mula sa mga effects ng mga calamities na ito, iba't ibang klase, ay that God will just continue also to strengthen them, to give them hope and a future, di ba? Yun yung pangako ng ating Panginoon sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. So, sige po mga kapatid, for 1 minute, tayo pong lahat sama-sama po dito sa ating prayer blast for the nations and the governments. Ngayon na po. Hallelujah. Lord Father God, Yes, Lord, Father Lord God, we lift up Jesus, to you all the nations. Holy Spirit, Na ikaw, Panginoon, Lord, pray for all the kinakilala nations namin, Lord, na meron pa in rin our authority. You prayer, still have all the especially Israel, absolute control and authority, these other countries, Panginoon, na kung kikilalanin lamang, give Panginoon, sa strength bansa, and give Panginoon, ng mga God leaders ng mga bansa, ang authority mo, O God, Lord, decisions to be alam made by namin, the leaders. Panginoon, na magkakaroon po ng Lord resolution Jesus, sa praying lahat also ng for mga our conflicts na nations. nangyayari. Election is Lord, coming about. patuloy, Panginoon, kami We ay rebuke the nananalangin, spirit of corruption. standing in the gap, We rebuke Panginoon, the spirit for of all the nations. We declare your peace. cheating, O Lord. We declare, Panginoon, Lord, Honest, Lord. na yung Black, discernment and wisdom they na may be nagmumula sa able to inyo, serve our Lord, country ang siyang through the maranasan we ng pray for mga Ukraine leaders and na Russia, Lord. ang Give peace a chance to maging these maayos, countries, O O God, Lord. ang kanila pong pagganap ng kanilang mga And tungkulin, Syria, yung kanilang mga decision O Lord, we ask na this sa in the name kanilang of Jesus puso ang Christ. tunay na paglilingkod Lord,
at yung kabutihan Amen. mo mas nakakarami. We pray for those who are affected, who are in harm's way, who are still in dangerous situations, O God, na kayo po, Lord, ang patuloy na mag-protect sa kanila, O God, Lord, and give them hope and strengthen them, O God, Lord, especially, Lord, sa kanila pong pang-araw-araw na buhay, O God. Salamat, Panginoon, Lord. We give you praise and glory. In Jesus' name. Amen. And lastly, ang atin pong prayers for the church and the ministries. So patuloy po nating isama sa ating prayers, mga pastor, mga deaconesses, mga leaders ng ating iglesia, at bawat miyembro ng Body of Christ. Let's keep in our prayer as well yung upcoming na Mega Manila Annual Conference this coming March, March na pala bukas. So, but I think it's towards the last week of March, March 20 onwards, ng GMC. And also yung Covenant Annual Conference, isama din po natin yan sa ating prayers. At yung marami pang mga gawain na talagang patuloy na hindi po natatapos, hindi po nauubusan, hindi ba? Yung gawain para sa Panginoon, mga ministries, alam natin yan because we are all part of these ministries. Sa atin pong mga iba't ibang lugar na kinalalagyan, mayroon pong pinapagawa ang ating Panginoon sa atin. And let us continue to pray na yung leading ng Holy Spirit. How we inquire of the Lord, how we continuously ask the Lord, Lord, what's next? Lord, ano yung next step namin? How are we gonna go through this? Tulad po ng sharing natin sa ating devotion, we can apply kung ano po yung ating pong narinig ngayong umaga, ngayong araw na ito. We can start to apply it in our walk with God, in our yung ating pong service at paglilingkod sa ating Panginoon at sa kanyang iglesia. Okay? Amen. So, ipanalangin din po natin yung bawat isa sa atin. Marami pong mga challenges na atin pong kinakaharap. But praise God that we have a God who is more powerful. We have the Holy Spirit who is guiding us and leading us along the way in whatever circumstances we are in. Isama na din po natin yung prayer request ni Sister Lydia, yung kanya pong safe travel back to the Philippines from Guam. Bukas na po yun. So, and also yung renewal ng work visa ng kanyang anak. Isama din po natin yan bilang miyembro ng Iglesia ng Diyos. Okay, so, and if there's anything else po, mga kapatid, na hindi ko po nabanggit, baka meron pa po kayong mga alam na pwede nating ipanalangin sa church and ministries, pakibanggit na lang po or sama na po natin sa ating mga panalangin. Okay, so sige po, for 1 minute, let us all join together again. At tayo po'y mag-unmute. Prayer blast natin for the church and the ministries. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, we acknowledge you are God of all possibilities. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Kung kaya sa inyo namin, Panginoon, pinagkakatiwala, O God, we entrust everything to you, Lord. Ang mga gawain, O God, na annual conference, covenant annual conference. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, ihanda niyo po, Panginoon, lahat ng mga kailangan. Venue, yung mga anak mo, nagagamit aming mga leaders, Panginoon, mga pastor, mga diakones, mga membro, O God, na kabahagi, O God,
Lord, kayo pong manguna. Your Holy Spirit, O God, power, ang Be with siyang her, tunay na overflow with life. magpa-manifest, O God. At Also, mayroong the counsel, Lord, passengers sa of mga your gawain na Lord, ito, Lord. bless the pilot, Wisdom, the Panginoon, for the leaders, staff O of the God. airlines, Yes, O Lord, discerning keep them spirit, your be leading able of the to Holy reach Spirit. safe and sound. Tanging ikaw lamang, Panginoon. We ask this Kalooban in mo the name of lamang Jesus Christ. sunod at siyang Amen. at Amen. ang lahat ay gagawin, Panginoon, para sa inyong kapurihan, O God. Lord, we pray for Sister Lydia as she travels back to the Philippines from Guam tomorrow, O God. Lord, may your guidance and the leading of the Holy Spirit, yung protection mo, put a hedge of protection, Lord, upon her, Panginoon, Lord, from beginning to end ng kanya pong pagbibiyahe, O God, Lord, ay strength and good health. We pray for and declare a good weather condition, O God, sa kanya pong paglalakbay, that all will be well in Jesus' name. Lord, we also pray for the renewal of the working visa ng kanyang anak, O God. Ikaw lamang, Panginoong, nakakaalam, Lord. May your will be done, Lord. Alam namin, O God, na nais mo lamang po ay bawang kabutihan kung ano po yung pinakamabuti, Panginoon, para sa inyong mga anak. At dinideklara namin, O God, na ito po ay magiging maayos po ang lahat at wala pong anumang magiging sagabal, O God, na maisagawa, O God, kung ano yung inyong kalooban para sa kanya, sa kanilang pamilya. Lord, we give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen. And Lord, maraming salamat, Lord, for all the Amen. prayers that have Amen. been uttered. We give you all the praise and we give you all the thanksgiving in advance because we know, Panginoon, na ang mga panalangin, Lord, bawat panalangin na nabanggit at nasambit, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord, ay umabot na, O God, sa trono ng inyong biyaya, aming Panginoon. At alam namin, O God, na ang mga ito ay tutugunin mo, O God, sang-ayon sa inyong kalooban, sang-ayon sa inyong kapamaraanan, at sang-ayon sa inyong perfect timing, Lord. Kaya we say yes and amen, and we seal every prayer that has been uttered right here, right now, with the powerful blood of our Lord and Savior Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit. Maraming salamat. All praises to you alone in Jesus' name. Amen. Amen. So maraming salamat po mga kapatid for this for being part of this prayer time. Wait lang po. Amen. 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 Okay. Yan. Okay, so before we close in prayer at tayo po ay nais nating i-acknowledge kung meron pong mga birthday celebrant among us right now. Meron po ba tayong birthday celebrator sa araw na ito? February 28 or wedding anniversary po kaya para po may panalangin namin kayo? Wala po. Wala po yata. Just want to request po na si Sister Ruth, hindi po natin kasama ngayon si Sister Ruth, but she had her birthday nung February 26. So 2 days ago. Kaya hindi ko po matansya noon kung ano po yung date. Alam ko February born siya pero hindi ko po matansya kung anong date. So na-confirm ko lang po sa kanya kagabi na February 26 pala, and I remember parang hindi po natin siya naipag-pray, although hindi po natin siya kasama ngayon, but of course we would like to bless her with our prayers on her birthday last 26. So isama po natin yan sa ating prayer mamaya kung sino man po yung magte-Thanksgiving prayer. Brother Virgil, kayo na po yung mag-assign sa atin pong Thanksgiving prayer and benediction po. Okay lang po. Kung sino po yung i-assign nyo po na Si Pastor Rory po, pati Ayan. benediction. Yan. Okay po ba, Pastor Rory?
Thanksgiving prayer daw po, tsaka benediction, Opo. Pastor. Pakisama po si Thank you kapatid po. na Thank Ruth. you, Pastor Rory. Welcome po. Yan. Thank you po. Sige po, tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Banal. Aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Patuloy kami nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal, Amen. sa iyong pagtuturo, sa iyong mga salitang buhay na buhay. At tunay na dinadala kami sa paniniwala na kahit na anong bagay ay kaya niyong gawin. Because you are the God of impossible. Amen. You are the God na kung saan ay sa tao napakahirap paniwalaan. Maraming mga bagay na kumugulo sa aming mga kaisipan, katanungan. Pero yung tanong mo, Panginoon, do you believe? And that question, yung tanong na yun, O Diyos, ay isang katanungan na nagdadala na may ganap na pananampalataya, paniniwala, at Amen. pagtitiwala sa inyo. Amen. Na tunay na doon sa katanungan mo na dinadala ho sa amin ngayon. Kaya mong gawin ang posibleng bagay. Sabi mo nga, Panginoon, sa iyong salita, meron bang kayang hindi kayang gawin ang iyong Ama? Wala. Lahat ay posible. Lahat kaya niyang gawin. Ang Amen. magpagaling na may mga karamdaman, may sakit. Amen. Na ang kanser ay mawala. Ang bawat mga tumor ay matutunaw. Ng lahat ng mga pangangatuang pisikal ay inyong kayang pagilingin. Na mas sa mundong may kaguluhan, kayo ang nagtunay na nagbibigay kapayapaan. Kayo yung gumagawa ng pamamaraan upang ang mga tao o kami, Panginoon, ay magkaroon ng isang ganap na kapayapaan. Dahil Amen. ang kapayapaan sa mundong ito, O Diyos, ay pansamantala lamang, sapagkat ang iyong kapayapaan ay walang hanggang ganap at tunay. Kaya lubos kaming nagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming inaakay patungo doon sa inyong kalooban at kagustuhan. Salamat sa buhay ni Kuya Virgil na inyong ginamit sa ngayong araw na to. Amen. Pagpalain po ninyo siya, Panginoon, at patuloy na bigyan ng kalakasan ng kanyang pangangatuwang pisikal. At patuloy na ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, ang tunay na katiyakan na siya ay wala ng karamdaman. At sa Amen. tanging pangalan ni Jesus. Ganon din, O Diyos, sa buhay ng bawat isang narito. Kay Ate Finet, kay Ate Ophelia, kay Ate Rona, kay kapatid na Bebs, kay Ate Flora, Ate Marisa, kay Bonnie, Ate Lelia. Ganon din, O Diyos, kay Deaconess Pay. At ngayon ay kasama po namin si Ate Mar. Lord, ang aming pong panalangin, ang patuloy na inyong pagkilos at patuloy na pagsubaybay mo at patuloy na pagpapala mo, pag-iingat, Panginoon, kung Amen. sila man ay nasa trabaho. Ama, Amen. gawin mo sila ng liwanag. At ang liwanag na yung Panginoon ay titinag, magliliwanag sa buo nilang nakakasalamuha. At nung nakaraang 26 ng Pebrero, dumating, O Diyos, ang araw na kapanganakan ni Ate Ruth. Ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy na kayo ang siyang magpalaw sa kanya at patuloy bigyan mo siya ng katatagan at doble pa pong pagkalakasan na nanggagaling sa inyo. At Amen. patuloy na yung desire niya sa puso niya, Panginoon, na kayo, O Diyos, ay kanyang paglingkuran. Ama, let that first calling be more in fire
sa kanyang buhay at sa kanyang anak at sa kanyang kabuuan ng pamilya. Let your double of anointing, a portion, Lord God, not only that a little, but more than that she expected to you, Lord God. Sa mga taong kanyang katrabaho, sa misyon na kung saan na kayo, O Diyos, ang nagbibigay, O Diyos, sa kanya, Lord, give her, Lord God, your divine appointment and touch her life. Give her wisdom sa kanyang pag-aaral din. Bigyan mo siya ng lakas na nanggagaling sa inyo upang sa tagumpay na to ay mararamdamang lagi kanyang kasama. Lagi kanyang katuwang. Yung apoy na nararamdaman niya, mas lalo mong paalamin. Ito po ang aming dalangin sa matamis ng pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesus. Amen at amen. Amen, amen. Thank you, Tanggapin po Pastor. natin ang pagpapalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. At atin pong tanggapin din ang kanyang salita sa mga bilang, kabanatang 6, talatang 24 hanggang 26 na atin pong mapapakinggan ngayon. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Amen.